to my vlog. So ayun guys, for today's video, samahan niyo po akong magkwento sa inyo about po sa aking buhay. And alam ko po pagkatapos nitong ma-upload at mapanood nyo, alam ko po ang iba sa inyo ay mababash niyo po ako. Pero okay lang po yun, at least nasabi ko po sa inyong lahat yung gusto kong sabihin. So unang-una, magkakwento po ako nung nasa Sorsogon City ako. So doon po sa Sorsogon, nag-work po ako doon noong 2023 kasi hindi po ako noon nakapag-aral. Mag-aaral na sana, kaso hindi po natuloy kasi nagkaroon po ako ng binat, ganyan. So kung alam niyo po, napanood niyo po yan sa ibang video. So ayun nga po, mag-aaral na nga po sana ako noon at naka-enroll na nga po sana ako noon sa USAN kasi dati po doon po sana ako mag-aaral sa pinsan ko kasi ayun, papag-aralin po nila ako. Dahil sila din po is ngayon po nakatapos na dahil pinaaral din po sila. So basta long story, ganun po yun sa kanila. And then ayun nga po, nung naka-enroll na po ako at ayun, papasok na nga lang po, nakabili na ako mga gamit. So, ayun, nagkasakit po ako at nabinat po ako at hindi na po ako noon naging maayos at pabalik-balik po yung sakit ko. Nung araw na po yun is COVID-19 po yun. Opo, COVID-19 siya. Hindi na din po ako noon nagpadala sa ospital kasi natatakot rin po ako na baka nga po is meron na din po akong COVID-19. So, ayun po, napag-desisyonan na nga lang po namin noon na pumunta na lang po sa Sorsogon at doon po magpagaling at i-stop na lang po yung pag-aaral ko. Kaya ayun, hindi po ako nakapag-aaral. At nung medyo naging okay na nga po ako nun dahil nga po is nabinat po ako kasi madami po nun ininom sa akin ng mga herbal at talagang nakikita nyo po dati sa mga vlog ko, sobrang payat ko din po talaga. So ayun, scroll nyo po yung mga video ko nung 2022 to 2023, ganyan po. Kasi sobrang payat ko po talaga kasi po ngayon na sa video na nakikita nyo na medyo nagdalaman-laman na po yung mukha ko. So, ayun nga po. So, nung gumaling na po ako, ang sakit ko doon sa Sorsogon is napag-desisyonan ko din po na mag-work na lang po doon sa city. Kasi po yung na-stayan ko is malayo po siya sa city. So ayun, naghanap na nga lang po ako noon ng work kasi naisip ko po kapag hindi po ako nagtrabaho, paano po si Papa? So ayun, imbis na magbalik po ako sa pag-aaral nung gumaling na ako, is nag-work. And so ayun nga po, nung nakahanap na po ako ng work, so nag-stay po ako nun sa Sorsogon at nagkuha po ako ng boarding house para hindi po ako mahirapan pamasahe pabalik-balik na biyahe. Pauwi po doon sa bahay ng auntie ko po. At so ayun po, i-forward ko na lang din po para po madali po yung video natin. At ayun, nung nakapasa na po ako sa home credit, nag-duty na po ako at nung tumagal-tagal na rin po ako, may nakilala po akong isang lalaki. So nagchat-chatan po kami about sa mga kahit ano at nagja-jamming din po, ganyan kami po ng mga tropa namin, tropa, pangit pakinggan tropa, kaibigan ko po na nag-work din po sa home credit po, katrabaho ko po. At so ayun nga po, nung nagkamabutihan po kami at ayun, nagkagustuhan dalawa, ganyan, at nagtiwala naman po ako sa kanya na hindi nga po siya babaero at hindi ko rin po yun naisipan din. At ayun, una kasi pinakalala niya na din po ako sa mga magulang niya, sa mga stepmother niya po, pamilya niya po. So ayun, at pinakalala ko na nga din po siya ng ilang months nun kay Papa at alam niya na po na meron po ako na boyfriend at hindi naman na po siya nagalit. So ayun nga po, fast forward ko na po yung kwento ko. At sa pagkakaanahan nga po namin dalawa, pagkakamabutihan, at nagkasama kami dalawa sa isang boarding. At ayan, nagkaroon po kami ng isang blessings din na hindi ko po pinagsisisihan na nagkaroon po ako.
So, ayun nga po, syempre hindi ko naman po yun pinagsisihan dahil ginusto din naman po namin yun. So, hindi ko lang po alam sa kanya kung ginusto niya din. So, ayun. Gusto ko pong sabihin yung pangalan niya dito kasi wag na kasi siguro baka may kaso siya, ganun. May kaso ang ganun na pagsasabi or siguro ayun, basta bahala na siya sa buhay niya. So, ayun nga po, nung nasa tiyan ko pa lang yung baby ko, yan, tama po kayong narinig, meron na po akong baby. So, nung nasa tiyan ko pa lang po siya noong araw na noon, mga ilang months pa lang po ata noon, mga 2 months ata, nalaman ko na matagal na palang mayroon siyang babae. At kapag kada alis niya po na gabi, kasi gabi po yung trabaho niya, ay may una pong siyang pupuntahan bago siya umuwi. So ayun nga po, nung nalaman ko po na nang bababae siya, tiniis ko po muna yun kasi inisip ko po na ayokong maging katulad ko yung baby ko na sira po yung family, magkahiwalay. Kaya ayun, tiniis ko po. So ayun, tiniis ko po muna yun bago po ako sumuko. Ilang months ko din po yung tiniis para hindi lang po kami masira at maging complete family kami, happy family. Kaso sa paulit-ulit po talagang ginagawa niya at mga nangyayari ay doon na din naman po ako sumuko talaga. At ayun, mga ilang nung pagka-anak ko po ay naging kahiwalay na po kami at naging magkalabuan na po kami, hiwalay, batay, ganyan para po sa baby. Pero nung kailangan na po talaga namin ng budget, hindi po siya sa akin nagpapadala ng maayos at minsan-minsan wala po talaga siyang padala. Pati po hanggang ngayon wala po siyang padala, kaya talaga pong so ayun nga po, umuwi po kami nun sa amin sa Linggugon. At nung naghanap po siya ng trabaho sa Naga at hindi po naging successful yung pagtatrabaho niya dito po sa Naga, ay naghanap na lang po siya ng ibang trabaho at tinulungan po siya ng uncle ko na magkaroon ng magandang trabaho sa Maynila po at ayun, nakalimutan ko na. So ayun nga po, nagtrabaho po siya doon at hindi po maayos yung pagpapadala niya. Nagpapadala din po siya konti, mga 500, 1K, ganyan po. So sa baby na dumididi, hindi po sa didi ko, kundi po nakabattle po siya. So sobrang hirap po talaga sa budget niya at talagang galit po ako sa kanya. So ayun po, bago pa lang po yun, parang may kutob na po ako na may ginagawa po nga siyang hindi po maganda. So ayun, nagsasabi rin po yung ibang mga katrabaho ng uncle ko na may ginagawa nga po talagang kakaiba yung ama po ng baby ko. So ayun, nalaman ko at na-login ko yung Facebook, yung messenger ng ama ng baby ko, at hindi ko na po alam kung paano ko yun nagawa at basta na-login ko po yun at doon ko po nakita lahat ng mga conversation at mas pinaka nadiri pa ako nung may ginagamit po siyang iba-ibang babae. Yeah. So ayun po, at nung nalaman ko po yan at talaga pong hindi po ako nagdalawang isip na iniwanan ko na po talaga siya ng sobra talaga po, na sobrang galit po ako. So ayun po yun, bago po yun, nag-usap po kami at pumayag naman nga po talaga siya na maghiwalay po kami. At una, sinabi niya na din po na opo, maghiwalay kami at hindi niya naman daw po papabayaan yung suporta niya po sa bata. Pero pinabayaan niya po ngayon. At kahit konti, hindi po siya sa amin nagpapadala ngayon. At hindi po siya tumutulong sa mga gastusin. At kahit nga po nung 1 years old ng baby ko at nagpabinyag po ako, ay hindi niya po ako tinulungan. Talagang baon na baon din po talaga ako sa utang at hanggang ngayon meron po ako mga binabayaran na utang dahil sa hindi niya po ako tinutulungan. At
ayun, sobrang galit po ako sa kanya sa mga ganyang klaseng tao. At ayun, hindi ko po alam kung bakit niya yung nagawa. Basta wala pong ginawang mali. At ayun nga po, nagkahiwalay na po kami at wala na po kami mga conversation sa isa't isa. At ayan, nung naging okay, sobrang hirap po talaga. Tagal din po ako bago po nakaalis sa ganung sitwasyon. At talaga halos hindi na po ako kumakain. Alam po yun ang pamilya ko at palagi na lang po akong nasa kwarto na at hindi po talaga ako lumalabas. At ayun, bago po ako nagkaroon ng partner ngayon na talagang pasasalamat ko din po na tinanggap niya kaming dalawa ng anak ko. At syempre, malaking pasasalamat din po kasi tinanggap kami ng family ng boyfriend ko at sobrang bait po nila sa amin. At lalong-lalo na po yung mama po ng boyfriend ko ngayon na talagang suportado po siya, binibilhan po ng kahit ano yung baby ko. So ayun, maraming salamat po. So itong partner ko po ngayon, nakalala ko po ito sa SM kasi nung naging okay na po ako na process ko na yung sarili ko na tanggapin na lang yung katotohanan, ay nag-work po ako sa SM Naga City at doon po ako parang nalibang at ayan, nagkaroon din po ako ng kakilalang lalaki at naging maayos po yung pakikitungo namin sa isa't isa. At bago po yun, sinigurado ko, kinausap po siya kung tanggap po talaga niya ako. Tanggap po kami ng baby ko. At sabi ko po kung ako lang po yung gusto niya at ayaw niya po sa baby ko, ay hindi rin po ako sasama sa kanya. So, ayun, tanggap naman po kami, dalawa ng baby ko at siya po yung bumubuhay sa amin ngayon kasi hindi na po ako nakakapagtrabaho po. So, ayun, pinastop niya na nga rin po ako sa pagtatrabaho dahil, ayun, kinuha ko na nga rin po yung baby ko sa auntie ko kasi siguro po, kailangan niya na din pong magpahinga po sa pag-aalaga sa baby ko at meron din po kasi siyang mga anak na mga inaasikaso niya. So, ayun, kinuha ko na lang po yung baby ko at hindi na po ako nakapagtrabaho. Hindi na po ako nag-a-apply ng trabaho po muna sa ngayon kasi nag-aalaga po ako sa baby ko. Wala po kasing ibang maiiwanan at gusto ko rin po talaga magtrabaho ngayon para tumulong kaso wala po akong family na maiiwanan po kay baby. Wala rin po akong kapatid at wala na rin po si papa. At ayan, talaga pong tinitiis ko na lang po muna na dito na lang po muna sa bahay at mag-vlog na lang po muna kami habang po wala akong trabaho. So ayun, dito na po ako ngayon naka-stay po sa bahay po ng boyfriend ko. Bahay po ng mama niya, bahay nila. Ito po kasi yung pangalawang bahay na inaayos pa lang po nila. So bago pa lang po ito and yung sa mama nila is nandoon din po sa kapila. At kami po dito tatlo ng baby ko, si partner ko na ang nakatira po dito. At ayun, sobrang thankful po ako kasi may tumanggap po sa amin. At sana maging maayos na po ang namin kasi minsan nagkakaroon din po kami ng pag-aaway at nagkakaroon din talaga ng hindi namin sinasadyang mga masasamang salita. Kaya ayun. So ayok maging okay at ayoko na din po talaga maghanap ng lalaki na bago kasi ay nakakaawa naman po syempre sa sarili ko na masaktan syempre kasi talagang sobrang hirap kapag nasaktan ka talaga. So ayan, sobrang hirap talaga magmahal ulit. Kaya ayan, excuse me. So ayan po, thankful po ako kasi nariyan po kayo. So sana supportahan niyo pa rin po ako. At bago po yan, tinatanong nyo, opo, alam po ni Mami Virgilin na may anak na po ako. Sinabi ko po sa kanya na meron na po akong anak. Sorry po, meron na po akong anak. At ayan, nag-usap naman po kami, okay naman po. At si Papa po, bago po siya nawala, alam niya din po na meron po akong baby. At nung nasa hospital po siya, bago po siya nawala is nag-aagaw buhay sila.
So, ang nawala po si Papa. So, ay nakakasad lang po kasi sobrang hirap lang po kasi nawala po si Papa na hindi na po nakikita yung baby ko. So, bago po nung nawala si Papa is, alam niya naman po na ano na po ako nun. At hindi naman po siya nagalit. At, ayan. Hanggang dito na lang po muna. Basta ang masasabi ko po, sa lalaking nun, sana makarma ka. Sana humalik lahat ng mga ginawa mo sa mga babae. Sa akin, mas lalo na sa akin. Kasi nagtiwala sa'yo si Papa. At kinausap ka niya, nag-usap kayo. Hindi siya nagalit at nagkaroon ng tiwala sa'yo. Pero ang ginawa mo, sinaktan mo lang ako at pinabayaan mo kami. So, ayun. Diyos na ang bahalang magbalik sa'yo. So, ayun, hanggang dito na lang po muna. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta niyo po sa akin. And please no skip ads po sa aking video. Hayaan niyo po sa mga vlog ko at dahil nasabi ko na din po sa inyo yung katotohanan, ay isasama ko po sa vlog ko yung baby ko. So, ayan. Okay lang po, i-bash nyo po ako, ayos lang po. Tatanggapin ko po yun kasi meron naman po akong kasalanan kasi hindi ko po sa inyo sinabi agad. So, ayun, maraming salamat po sa pagsuporta niyong lahat. And, ayun, sa mga single mom, ayos lang po yan, laban lang po at may darating na tamang tao at tatanggapin po kayo ng buong buo. So, ayun. Sa mga babaero naman dyan, mamatay na kayo. So, ayun. Bye-bye guys. Thank you for watching and please subscribe and click the notification